Magandang araw mga bata para sa ating EPP4 Home Economics Week 3. Ang ating aralin, mga kagamitan sa pananahi sa kamay. Layunin, nasasabi ang mga gamit ng mga kagamitan sa pananahi sa kamay. Bago natin simulan ang ating aralin, ating alamin kung ano ang inyong nalalaman tungkol sa mga iba't ibang kagamitan sa pananahi. Lagyan ng check ang patlang kung nagpapakita ang mga larawan ng mga gamit sa pananahi at X naman kung hindi. Handa na mga bata? Mahusay. Ang sagot ay check. Galing, ito ay check pa rin. Tatlong bilang, check. Para sa pang-apat naman, X. At ang panglima ay X pa rin. Mahusay mga bata. Tayo naman ay dumako na sa ating aralin. Isa sa mga dapat nating gawin at ayusin ay ang ating mga sariling kasuotan. May iba't ibang uri ng kasuotan na dapat nating panatiling maayos at malinis. Ang mga ito tuwing kailangan gamitin. Mahalagang alam natin ang mga paraan ng pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng mga ito. Kailangan din alam natin ang mga kagamitan sa pananahi sa kamay upang marunong tayong magsaayos kung kinakailangan. Hindi maiiwasan ang pagkapunit o pagkasira ng ating kasuotan. Makabubuti kung pagsisikapang tahiin ang payak na sira nito. Upang maayos ang damit, kailangan mo munang alamin ang mga dapat mong gamitin at kung paano ginagamit ang mga ito. Narito ang mga kagamitan sa pananahi sa kamay. Ang medida ay gamit sa pagsusukat. Bago gupitin ang telang tatahiin, dapat ay sukatin muna ito. Gamit ang medida upang maging akma ang sukat nito. Gunting. Gumamit ng angkop at matalas na gunting sa paggupit ng telang itatapal sa damit na punit o damit na susulsihan. Karayom at sinulid. Gamit sa pagkikilbana ng tatahiing tela at pagtatahi katulad ng pinagdugtungan ng mga pulit na tela o damit. Ang karayom at sinulid ay ginagamit sa pananahi. Dapat ay magkasing kulay ang sinulid at tela ng damit na tinatahi. Didal. Ito ay sinusuot sa gitnang daliri ng kamay upang itulak ang karayom. Sa pagtatahi para maiwasang matusok ng karayom ang daliri kapag nananahi lalo sa matigas na tela. Pin cushion. Tusukan ng aspile at karayom. Pagkatapos gamitin ang karayom sa pagtatahi, mainam na ito ay ilagay sa pin cushion upang hindi ito mawala. Emery bag. Tusukan ng aspile at karayom. Ginagamit ito para tanggalin ang kalawang sa aspile at karayom. Upang maayos ang damit mong napunit, kailangan mo munang alamin ang mga dapat mong gamitin at kung paano ginagamit ang mga ito. May mga kagamitan sa pananahi sa kamay gaya ng medida, didal, emery bag,
pincushion, karayom, sinulid, aspile at gunting. Bawat isa ay may angkop na gamit. Dapat natandaan ang wastong pag-iingat nito at tamang pagliligpit sa tamang lalagyan o sewing box. Ngayon tignan natin mga bata ang inyong natutunan sa ating aralin. Tukuyin ang kagamitan sa pananahi na isinasaad sa bawat bilang. Piliin ang wastong sagot mula sa loob ng kahon. Ngayon naman ating iwawasto ang inyong ginawa. Muling mga bata, inyong natutunan ang mga iba't ibang kagamitan sa pananahi sa kamay. Muli may isa pa tayong gawain. Pagtambalin ang kagamitan na nasa hanay A sa kanyang tamang gamit na nasa hanay B. Para sa inyong karagdagang gawain, sagutin ang mga sumusunod na tanong, sulat ito sa inyong sagutang papel at i-turn in sa inyong Google Classroom. Maraming salamat mga bata. Sana'y meron kayong natutunan sa ating aralin para sa araw nito. Huwag kalimutang mag-subscribe, like, comment, at share ng ating naging aralin. Maraming salamat!